Pahirapan nyo kami mga OFW. My gosh, sinasadya nyo ba ito? Sinasadya nyo? Para maraming hindi makabutar? Kasi alam nyo yung sa time ni Tatay Digong, nag-landslide si Tatay Digong. So kaya ginagawa nyo itong mga online voting. Kayo nga yung nakaupo. Ang hirap sa Pilipinas, hirap lahat. Kahit sa eleksyon, ang hirap magbutar. Ganito ba ginagawa niyo sa mga OFW? Kaya nga, love namin si Tatay Digong eh. Kasi si Tatay Digong lang talaga nagbigay ng mahalaga sa mga OFW. Ngayon ang ginagawa niyo sa amin, dami ngayong di makabutar. Almost 40% lang ang nakaregistered ata ngayon. Marami ngayong hindi makabutar nga OFW. Walang hiya kayo talaga, government ngayon ng Pilipinas. Walang hiya kayo, kakatala mga mukha nyo. Sinasadya nyo to. Alam ko, sinasadya nyo. Para maraming hindi makabutar. Mas prefer ko yung manual kasi alam natin na talagang sure talaga yung boto natin. Dito, grabe yung yung parang hirap magano sa online actually. First time kong nag-vote sa online voting. So, mahirap lalo na pag mahina ang internet. So, ang daming pasikot-sikot, pabalik-balik. Grabe, super stress na talaga ako ngayon. Walang kasigurado yung boto natin kung makakount ba yun sa dapat butuhan natin para maglingkod sa ating bayan. Pero mas prepare ko talaga yung yung manual kasi yan talaga ang from sa dati pa hanggang ngayon. Grabe ka-rescue. Hindi na sana ako buboto pero nirescue ko lang yung baka nagbaka sakali lang tayo. Panawagan ko sa gobyerno, President BBM. Sir, ihinto nyo na yung online voting. Kasi lalo na sa amin mga OFW, mahina ang internet. Minsan yung iba, hindi pa marunong, di ba? Kasi hindi naman usually ginagamit natin yan eh. So, prepare kami sa manual yung sulat-sulat at tapos shading kasi yan talaga ang nagisnan natin. So, sana Mr. President at saka Comelec, nanawagan po ako, ibalik nyo na ang manual. Napakahirap ang online voting actually. Ranas na ranas ko ngayon. Nakaka-stress. Sa online or manual, I prefer manual. Kasi yun talaga yung nakasanayan. For my age, yun nakasanayan ko. At the same time, parang mas kampante ako sa manual compared to, online voting. Kasi para sa akin, parang medyo pwedeng mag-play doon sa online voting. Which is, ang manual naman talaga is, andun na nakatutok yung iba, nakatingin sila. So, mas prefer ako. For me, I prefer the manual voting compared to online voting. Actually, ang online voting kasi, minsan kasi is nagkaka-error. Parang hindi natin alam kung okay na ba yun o hindi. So, na-counting ba yung boto natin? Which is, sa manual kasi is, yun, mag-fill up ka lang, mag-fill out ka lang, di ba? So, parang hindi pa rin ako kampante sa online, pero which is yung iba naman is gusto na online. Nanawagan ako sa gobyerno, hindi man lang dito sa Malaysia, because I'm here Malaysia, sa buong butante ko at sa Pilipinas, mag-isip muna kayo bago kayo bumoto. Pag-isipan ng mabuti, so may experience ako na minsan daw nag-error, which is nag-error, masasayang daw yung, I'm not sure if true, masasayang daw yung mo. Especially sa akin, limited na yung oras ko. So, nasasayang, kaibigan ko rin, nasasayang yung oras. Kasi sabi na error daw, tapos balik na naman ulit. Which is ang manual is fill up ka lang, di ba? Tapos gano'n na lang. So, more on convenient ako sa manual. Actually, wala akong idea kung kailan ang boto. Nagkataon nung kaninang umaga, nag-chat-chat kami. Tapos sabi niya, pwede na daw magboto. Kaya pumunta ako. Kahit sa pagboto lang ako makatulong. Sana naman ang yung sa online voting, sana itigil na. Ayaw ko kasi madaling madaya, isang click lang yung tapos yung boto, yung total 100, dagdagan lang ng 1, magiging 1,100. Unlike sa manual, mahirapan sila. Sana ibalik yung manual. Ang online pero walang choice eh, gusto kong bumoto, so wala akong choice. Pwede bumoto. Kasi hindi naman mabuo ang 1,000 kung walang isa ang 1 ko eh. Tsaka sa mga tao dyan, na yung bang nagsisigaw, yung ang sama nila ng loob, sa boto kayo bumawi. Dito tayo makakabawi. Dito sa atin ang kapangyarihan para sino ang gusto natin ilagay. Kung si Tatay Digongan ay padala ng ganun kadali, boto pa natin ang hindi pwede ma-manipulate. Easy. 100% kayang-kaya nila sa pinakakaya, pikit mata. Kaya nila. Dasal na lang, baka kahit anong dagdag nila,
Diyos naman ang may kontrol eh. Pero hindi ako naniniwala na wala silang gagawin. Alam ko naman ang kalakaran nila eh, kaya nga sila napatalsik noon dahil din ganun eh. Yung kumbaga ang ahas, kahit anong damit, ahas pa rin yan. 2 phone ang gamit ko na nagiging unable. Sabi ko, ay puntan lang ako ng embassy kasi ang hirap pala. Alam niyo wala akong pasensya sa gadget. Puntan lang ako ng embassy, at least doon may aawayin pa ako. Tapos sabi niya, hindi, ako na. Hanggang na isang tweet niya lang na okay naman. Pero kung ako, hindi ko talaga kaya. Wala akong pasensya. Ang daming nai-stress ganito, kahit mga kaibigan ko. Ano ba itong eleksyon na ito? Walang magagawa ng iba, hindi na ayaw ng iba. Dahil sa online ng online, mawala na naman, ulit na naman ng ulit. O ano sa mga tao dito sa abroad. Sana punta ng Philippine Embassy katulad noong 2018 o 2022. Ang mga tao, no, ang mga gustong bumoto, parang ayaw na kasi sa ganito.